Kung hindi makukulong sa di pagbayad ng utang, ibig ba sabihin ay wala ng habol? Aba hindi. Kung nagpadala na ng demand letter, lumapit na sa barangay, at hindi pa rin nagbabayad yung umutang, pwede siyang kasuhan sa... Kung hindi ka makukulong sa di pagbabayad ng utang, mayroon pa bang habol ang nagpautang? Ayon kay Attorney Jokno, mayroon pang ibang paraan. Ito ay ang pag-file ng Small Claims Court. Ano ba ito? Ano ba ang Small Claims Court? Ang Small Claims Court ay ang pinakasimple at pinakamabilis na paglilitis ng mga civil cases o money matters tungkol sa pera. Okay, at hindi na ito kailangan ng abogado. Small Claims Court. Ang Small Claims Court ay pinakasimple at pinakamabilis na paglilitis ng mga kasong civil o civil cases. At hindi na ito kailangan ng abogado. Sakop nito ang paniningil ng sum of money na hindi lalagpas sa 1 million pesos. Ang pinakamalaki na sum of money na pwedeng isampa dito ay hindi lalampas ng 1 milyong piso. At ito ay nakabase sa contract of lease, contract of loan, contract of services, o contract of sale. Ano naman ang kailangan gawin? Base sa contract of lease, contract of loan, contract of services, o contract of sale. Kailangan lang mag-file ng statement of claim sa municipal trial court o iba pang first level court sa residence nyo o ng umutang sa inyo at magbayad ng filing fees depende sa amount ng claim. Ano na ang mga susunod na mangyayari? Patatawag kayo ng korte kasama ng taong sinisingil at kung may sapat na basehan, maglalabas ng desisyon ang korte. Nag-uutos na bayaran ang utang. Paano naman tayo makakasiguro na ito ay may kasagutan? Sheriff na mismo ng korte ang maniniguro sa pagbayad at kung kulang ang pera, pwedeng ipagbenta ang personal at real property ng umutang bilang pangbayad. Ang forms para sa small claims case ay makikita sa website na ito. Laging tandaan, maging responsable sa mga obligasyon natin. And that's your legal life hack, mga anak. How to file a small claims case. Step number 1, fill up the statement of the claim. Yan yung form na pipilapan nyo. Okay, so step number 2, attach the necessary documents. So ilagay nyo lang yung mga supporting documents para sa pag-file nyo ng claim. And then step number 3, any evidence that can support your claim. Pwede rin yan. Pwedeng text, pwedeng email, pwedeng screenshot. Supported lahat yan. Okay? So, next is kailangan ipanotaryo nyo ang inyong statement of claim. So, huwag nila kakalimutan na panotaryo ito. And then, next is file the statement of claim before the court. So, yan na yung pagpapile at tatanggapin na ng court ang inyong claim. Okay? So, question and answer tayo. Can the decision of the small claims court be appealed? Pwede ba itong i-apila? Hindi. Hindi siya po pwede. Ang decision is final, executory, and unappealable. Okay? So, hindi na po pwede. Pwede ba ang lawyer sa loob ng korte? Hindi rin po pwede ang lawyers. Kaya they are not allowed to appear in behalf of the represent a party. Okay? So, do you still have any question? Pwede kayong mag-comment sa baba kung meron pa kayong mga katanungan. At meron ba kayong nakalimutan? Huwag nyo rin kakalimutan mag-comment and any related topic base sa ating mga napag-usapan. Ano pa ang inyong mga kailangan o kailangan tandaan? Huwag nyo lang kakalimutan mag-like, mag-subscribe o share and follow itong page natin para marami pa tayong maibibigay ng mga information sa inyo. At pwede ba kami magpasalamat sa inyo sa panonood ng video na ito? Yes, of course, with our pleasure. And we appreciate your time. So maraming salamat sa panonood at God bless you all.